Isopagos, isopagos, isopagos. Namigay si Mayora ng kapeng may rubus para mainitan ang inyong isopagos. Charot lang, para lang mag-rhyme, ganun yun. So ayun na nga mga impacta, mga kadipungal, mga katukmol. Kararating ko lang galing trabaho at ako'y nagbibihis dahil gagala na naman kahit wala pang pahinga. Diyos ko, kakahubad ko pa nga lang ng uniform ko, oh. Di ko pa nilagay sa labahan kasi unang suotan ko pa lang naman yan, oy. Pwede ko pa ulitin yan bukas, no? Lagay lang ako pamahid sa ulo kasi na-toxic ako sa trabaho ko. Na-stress ako sa mga customer ngayong araw. Sumasakit tuloy ulo ko. Sumabay pa itong dalawang makakasama ko sa vlog. Bigla nag-aya, magkakape daw sa labas para daw mainitan ang kanilang isopagos. Magkakape lang, kailangan pa lumabas. Pwede naman kami magtimpla ng 3-in-1 dito sa bahay. Magpapagod lang tayo, oy. Hindi na pala ako nag-wash-wash gamit ang aking feminine wash dahil pagod ako. Diretso bihis na, tapos lagay lang ng konting deodorizer na hindi naman uso dito sa Saudi kasi kahit may jutoka bells ka dito, B, hindi ka pa rin mananalo sa amoy ng ibang lahi. Ma-overtake lang nila yan. Tapos hindi ka nila dito tatawanan kapag may maamoy silang jutoka bell kasi normal na lang yun na maamoy dito. Isang beses nga nakalimutan ko maglagay ng roll over the ocean. Nangamoy ako sa bus kaso ang pinagbintangan ng mga Pinoy yung katabi kong ibang lahi. Ay, wag mo tinititigan ng legs ko, be. Mahilig ako pumapak ng hilaw na kamatis, kaya makinis yan. Tara na. So sila po ang aking mga makakasama ngayong gabi. Ang mga aklang pangkalawakan. Si Romel na kumakaway at si Roland na kumakain ng biko. Nagutom na daw kasi. Sarap ba? Yeah. Diyos ko, day. Pambara pa natin yan sa kape mamaya. Wag mo naman ubusin. Para kape na lang babayaran natin doon sa coffee shop. Ay, tinapon na yung lagayan. Sinimot talaga. Nanggigil ako. Dahil dyan, ikaw magbayad mamaya sa pambara, ha? Kung napapansin nyo guys, madilim na kasi 10:30 na po ng gabi kami gumala. Nagkataon po kasi na nagkasabay-sabay yung out naming tatlo sa trabaho, 10 PM. Kaya ayun, nagkaya ang umawra. Dito sa Saudi, malalaman mong winter na talaga kapag nagsimula ng mamukadkad ang bulaklak ng mga sakura. Charot! May cherry blossom ba dito? Ano ba ito? Amapula ba yan o alas 4? Bahala na kayo kung ano man tawag dyan. Comment nyo na lang. Di man kasi ako marunong kumilala ng bulaklak. Oy, yung bulaklak ko lang kasi na nakatikom ang kilala ko. Yung hinuhugasan ko ng feminine wash araw-araw. So, paano pala ito? Ba't ganito yung naging video sa vlog ko? Ano to? Love team kami? Ganon? Nagde-date dito sa may hardin? Ganon ba? Pero kung sa bagay, sa dinami-dami ng mga lalaking nagiging bakla ngayon, baka bandang huli kami-kami rin lang. Oh no! Ew! Anong kahayupan to? Charot lang. Mapanood ni Roland to, magsusuka yun, panigurado. Oh, ano na naman yan? Pati truck ng basura, gusto mo pa yatang i-model. Diyos ko po, santo ka. Ito pala sana yung pupuntahan naming coffee shop dito sa may Ascan Park, guys. Yung parang container van siya na portable. Yes, isa po siyang portable na coffee shop kasi pwedeng ilipat anytime. Lagi kasi namin to nadadaanan kapag pauwi na kami galing work, kaya binidyohan ko. Kaso, nung pagdating namin, sarado na pala. Mag-alas 11 na kasi. Kaya, dito na lang kami bumili ng mga ngata kay madam na nagtitinda rin dito sa may Ascan Park. Naawa kasi itong dalawa kong kasama, guys, kasi ang sipag-sipag daw ni madam. This oras na ng gabi, nagtitinda pa. Diyos ko, bilib na kayo dyan. Lola ko nga, 80 anyos na. Gumigising pa alas 5 ng madaling araw para lang magbukas ng tindahan. Oy, di yun joke ha, totoo yun. Kaya ayoko pagtuunan ng pansin yung mga ganitong bagay. Oy, ang dami kong problema sa buhay. Di sahod ko nga, di ko alam kung paano pagkakasyahin. Pati ba naman itong pamumuhay ng mga taong nakatira sa bansa nila, alalahanin ko pa. Charot lang. So ayan po, ang nagbayad ay ang aming galanting friend na si Romel. Oy, nagpaalam pala kami dito mag-video kay madam ha. Sabi niya, wala man daw problema. Pero clean up ko pa rin yung face lock niya kasi alam kong meron parang hindi makakaintindi. Inuna ko na palang kinain yung lollipop na nabili namin kasi na-miss ito ng aking esophagus. Kuya, paturo naman dito sa reproductive system kasi hindi ko mag-gets. Kapag tinosok, huhugutin, may nalabas. Arthur Becky, ikaw ba yan? Ay, sana naman ito. Ano na naman naiisip ni Romel dito? Ba't kami binidyohan Pero in fairness, ang ganda ng view, ha? Kung may kadate ka, pero kung mag-isa ka lang, huwag ka na lang pumunta dyan. Sasaktan mo lang sarili mo. Umakyat kami dito sa may Stage of the Nation address para mag-practice nung sasayawin namin na I'll Be Missing You Dance Challenge sa TikTok.
TikTok. Kaso habang sumasayaw kami dyan, nakuhanan pala yung mosque sa likod. Oy, kaya kinat ko na lang yung video. Baka mabash pa kami, antay kapahamak namin. After namin mag-practice, dumiretso na lang kami dito sa may flagpole ba to? Tadpole o pole dancing. Wala man kasing flag na nakasabit. Alam nyo guys, sobrang lawak talaga ng park na ito. Ilang beses ko na itong naisama sa vlog, pero parang hindi ko pa naipapakita lahat. Kaya nang sabi ko noon, dito pa lang sa nilalakaran namin, Diyos ko, kahit 10 basketball court kasya dito. Hyperbole. Ang lawak kasi talaga, oy. Sinimulan na namin agad mag-shoot ng sayaw para matapos na. Ay, so paano yan? Kinalabit ako. Paano tayo matatapos niyan? Ang ganda na ng pag-emote ko dyan eh. Bigla ma akong kalabitin. Sa pagkakaalam ko, nakasampung take yata kami dito, guys. Kaso di man namin na perfect. May mga nanonood kasing ibang lahi. Ano ba yan? Andito na kami ngayon sa may tawiran sa Lolo. Dahil napagdesisyonan namin, pumasyal na lang doon sa may seaside sa Corniche. Para doon na lang magkape at kainin yung mga nabili naming chichirya. May coffee shop din kasi doon. Alam nyo guys, habang naglalakad kami papunta sa Corniche, humingi talaga ako ng side na kung sino man ang lalaking unang makasalubong namin dito, siya ang magiging soulmate ng buhay ko. So sino kaya ang maswerteng lalaki na yun na makikinabang sa mga ipon ko? Tignan nga natin kasi parang may naaaninag na akong lalaki dito sa may di kalayuan na papalapit ng papalapit sa amin. Napaubo tuloy ako. Sino ba ito? Ay, si Teddy Corpus pala ng Danube. Shout out pala sa'yo, Teddy. Ikaw na pala yun. Katatapos lang pala niya mamingwet at pauwi na siya. Inaaya nga namin bumalik kaso may pasok pa daw bukas. O siya, sige na. Mauna ka na doon. Mag-ingat ka. Ang gwapo niya, Diyos ko. At andito na kami sa seaside. Naabutan namin si Kuya Jose na namimingwet. Yes, katrabaho ulit namin sa Danube. Dito kasi sa may Corniche Seaside, sa may Lulu. Tambayan talaga dito ng mga taga Danube. Oo. Ito lang kasi madalas libangan namin. Dito kami nagja-jogging, nagkakape, namimingwet, nagchichismisan, nag-unwind, nag-unboxing, ganun. Unboxing. Nang sa gayon, maibsan man lang ang aming pangungulay. Kasama na ang pagod at katoksikan sa trabaho. At ayan, biglang nakahuli si Kuya Jose nung pagdating namin. O diba, swerte kami mga bakla, no? May nakilala kaming isang Pinoy na namimingwit din. Shoutout na lang po sa'yo, sir. Nakalimutan ko pangalan mo. Pasensya na. Tagal na kasi ng video na ito. Ay, ang laki naman yung isda mo. Itabi mo na, sir. Baka magka-interest pa ako. At may nahuli ulit si Kuya Jose na alimasag. O diba, swerte talaga kami. Sabi ko sa inyo Naglakad-lakad pa kami hanggang sa makarating kami dito sa may, ano ba to? Daughter, the General's Daughter. Leisure Island, tama ba? Maganda naman dito. Manilaw-nilaw siya. Kaso parang ang ganda din ng presyo ng mga coffee shop at restaurant nila. Di namin afford. Kaya hanggang dito lang kami sa may parking area nila. Naglakad-lakad. Umalis din kami agad kasi para akong may hepa dahil dyan sa pailaw nila. Nag-order na kami ng kape dito sa may Derby ba to? Derby. Bahala na kayo dyan. 5 yung in-order namin kasi bibigyan namin yung 2 namimingwit para mainitan naman yung kanilang esophagus. At ayan, tinitimpla na nila. Ito lang, parang gusto pa yata mag-order ng pambara nitong si Roland. Tama na yan, day. Machichirya na tayo. Tara na. Kape kayo dyan, kape. Sinong gusto ng kape? Namimigay po si Mayora. Basta wag nyo lang po kalimutan sa susunod na election 2025, Romel Harabe for Prime Minister. Prime Minister? Hindi ba pwedeng kapitan? O diba, ganyan kami kabait, B. Mapagkawang gawa kami sa harap ng camera. O at least sinabi ko yung totoo, kaysa naman makipagplastikan ako sa inyo. Umupo na kami dito sa may damuhan para makapag-relax na habang nagkukwentuhan at nagchichismisan tungkol sa mga natikman namin, ganun. Kasama na rin yung pagja-judge sa mga workmate namin kung sino yung mga nagtatagong bay, mga ayaw magladlad, ganun, halata naman na namin. Diba? Ganun naman talaga kwento ng mga bakla. O, aminin nyo. So, ganyan lang po ang libangan namin mga OFW kapag stress kami sa work. Pagtapos naming magkape at nainitan na ang aming esophagus, parang gusto naman ni Roland na masalpakan ang kanyang esophagus. Kaya ayun, nagpunta siya sa CR. Ba't parang ang tagal niya lumabas? Uy, ay, ba't may pahimas ka pang ginagawa dyan? Mahapdi ba, day? Charot lang. Bago kami umalis, inagtungo muna kami dito sa may Crystal Island. Nakapag-vlog na ako dito dati. Kaso ngayon, medyo na-curious kaming pumasok kasi may mga naaninag kaming pailaw-ilaw na iba-iba yung kulay. Ayun para siyang bar. Ano kayang meron sa loob niyan? Para siyang diskuhan ba?
O syempre, pumasok kami. Paano namin makikita kung di kami papasok, diba? Nagpicture muna kami dito sa may loob kasi maganda naman yung mga view. Habang nag-aabang kami ng tiyempo para kausapin yung guard. Nung parang diskuhan sa taas kasi tatanungin namin siya kung pwede kami umakyat doon kahit di man kami bibili dyan ng kung ano mang tinitinda nila. Alam nyo, medyo nasad ako guys pagbalik ko dito kasi madami nang nagsarang mga coffee shop at restaurant. Sarado na pala yung na-vlog ko dati dito na restaurant na mayroong aquarium sa loob. So bali ang maganda-gandang tanawin na lang dito ay itong mga picture ng sinaunang hari ng bansa nila. Tapos itong kumikinang-kinang nila na aranya or chandelier. Kasama na rin itong malaking flower vase na parang hugis, esophagus. Ang laki, halos magkasing taas lang kami ng vase na ito, ano? Kasya din ako dyan sa loob, kung alam nyo lang. Dati akong contortionist, no? Ito pala yung pangalan nung establishmentong umiilaw-ilaw kanina sa labas. Cesario, parang Cesarian, ganun. Nakausap namin yung guard, sabi niya, pwede naman daw kahit sino pwedeng pumasok, kahit sisilip lang. Kaya umakyat kami. Pagpasok namin sa loob, guys, di ko na binidyohan kasi nahiya ako, pero wala naman sinabing bawal. Ano pala siya, isa siyang sisya restaurant. Mausok sa loob, guys, dahil sa sisya nga, tapos madilim. Wala silang steady na ilaw, kundi yung nag-iiba-ibang kulay lang na nagbi-blink-blink. Tapos sobrang lakas nung tugtog na music. Grabe. So parang disco bar talaga yung ambience niya, pero wala pong sumasayaw. Nagkukwentuhan lang sa loob, nakaupo, tapos nagsisisya. Ganon. Pasado alauna na ng madaling araw kami nakaalis doon sa Corniche, kaya nagutom na kami malamang. Wala pa kaming kain mula pag-uwi, galing trabaho. So eto, dumiretso po kami dito sa may McDonald's kasi bukas naman ito. Di ko lang sure kung 24/7 in love or hanggang alas 3 lang. Kasama na rin kasi ito sa kontrata ni Roland. Kapag sinasama ko siya sa vlog, automatic may talent fee yan. Kailangan ko siyang pakainin. O, so dahil dyan, videohan mo ako habang rumarampa. Nagigigil ako sa iyo para man mabawi-bawi ko yung ginastos ko dito, ah. Charot lang. So pagkatapos po namin kumain, umuwi na kami. Alangan magpaumaga kami dito, ah. Nagsawa na rin kasi kami umawara dito. Oy, bigyan na lang namin sa mga bagong dating dito sa Saudi. Charot. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood ng aming munting vlog. Ito ang pagpapainit ng aming nilalamigang esophagus. Maraming salamat din sa inyo, Romel and Roland. Muli, ito po si Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.